So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong pinasang batas si Pulong. Meron po siyang pinasa na panukalang batas si Pulong. Sa hindi lang po nakakaalam, congressman pa rin po si Pulong Duterte. Hindi nga, seryoso. Hindi lang halata, pero congressman pa rin siya. Kasi parang walang kwenta eh. Wala eh. Parang hindi natin maramdaman yung presensya ni Pulong. Okay. Wala kasi wala. Kasi bobo eh. So ngayon, alam nyo ba kung anong ginawa ni Pulong? So nagpasa si Pulong ng isang panukalang batas na dapat daw po yung presidente, pati daw po yung mga appointees, dapat daw po magpa-drug test tuwing 6 na buwan. Alam nyo mga kababayan, bobo to eh. Kabobohan to. Oo. Kasi, nung binasa ko po yung panukalang batas ni Pulong, katangahan. Kasi mag-overlap po siya dun po sa konstitusyon natin. Kasi dapat magagawa tayo ng isang batas, dapat wala tayong babanggain na parte ng konstitusyon. Yun nga lang, ang malinaw dito mga kababayan, ginawa lang talaga ito ni Pulong para lang po, 'di ba? Sabihin na 'di ba na ang presidente natin addict, ayaw magpa-drug test. Pinipigilan ninyo yung pinasok kong batas kasi mga addict kayong lahat. Ayan eh. Pero ito, basahin natin na para makuha natin. Okay? So maraming salamat, Josie Lee Katsuta. Hello po. Okay. Maraming salamat, no? So ito basahin nyo to Ito yung pinasang batas ni Pulong. Ay, nilolinaw oh. Ay, nagulat ako. Congressman pa rin pala siya, no? So sabi dito, no? Mandating elected and appointed officials of public offices, including the President of the Republic of the Philippines, to undergo random drug testing through hair follicle drug every 6 months and institutionalizing voluntary random drug testing of candidates for electoral posts within 90 days prior the election day, amending for the purpose of Republic Act number 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayan. Okay. Title pa lang katangahan na. Diyos, tanginang to, no? Gago talaga, no? So, una kasi, bago ka magpasa ng ganitong klaseng batas, pakita mo muna yung tattoo mo sa likod. Di ba? Ikaw nga meron kang aligasyon eh. Di ba na may tattoo ka ng triad sa likod. Ipakita mo muna yung sa'yo. Oh. Pakita, Diyos ko naman Pulong eh. Tanga-tanga naman. So sabi dito, no? Continue natin. So sabi dito, okay. Medyo mahaba kasi ito eh. Okay. This is the policy of the state to maintain the peace and order, protect one's life, liberty, and property, and promote the general welfare of the people. The Constitution also reiterates that the state shall maintain honesty and integrity. Okay, so blah, 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 blah. Sabi niya ganyan. Whatsoever, Diyos ko, di ba mga kababayan, no? Kung makapagsalita si Pulong Duterte, sila nga rin may sangkot din sa droga eh. May kaso din si Pulong sa droga, di ba? Oh. Sabi pa dito, so continue pa natin sabi dito, authorized drug testing shall be done by any government forensic laboratories or by any of the drug testing laboratories accredited and monitored by the DOH to safeguard the quality of the best result. The DOH shall take steps in setting the price of the drug test with DOH accredited. So, blah, blah, dapat DOH daw yan. So, drug testing, blah, blah, yan, okay na yan. So, ngayon mga kababayan, no? Ang mangyayari dito, ang sabi ni Pulong, ito yung bullshit dito eh. Elected and appointed officials in the public offices, elected and appointed officials of the government instrumentalities of government-owned and controlled corporation. So ito yung mga ano. So sabi dito, no, ang dami. 6 months through hair follicle drug test, which shall be done by the expenses of the respective offices under the general appropriation. So dapat po, budget po ng gobyerno yung gagamitin. So ngayon, ano mangyayari kapag bagsak? 'Di ba? Kapag bagsak daw po sa drug test, ang gagawin, suspinde. Suspinde o terminate. Ito, nakalagay naman tata to dito eh.
Okay. Ito, nakalagay naman dito. Okay. Sabi sa bandang baba, under the General Appropriations Act, no, any officials found positive for use of dangerous drugs shall be dealt with administrative, which shall be a ground for suspension or termination from office subject to certain pertinent laws. Okay. So ngayon, suspinde o terminate. Okay. So una mga kababayan, no, naalala naman po natin na kung meron mang presidente na umamin na siya ay addict, si Digong yun. Bukod sa sinabi niya nga po, bukod sa fentanyl, nagchuchonky din daw po si Digong. Inamin ni Digong yun ah. 'Di ba? Inamin po ni Digong yun. Na pati daw po siya nagmamariwana. Oh. So dapat ipa-drug test mo rin yung tatay mo. Pero mga kababayan, ano ba sinasabi natin dito? Una kasi mga ka-streetwise, no? Ang mangyayari kasi dito, may babanggain siya sa konstitusyon. Ah, ah, hindi ko lang alam kung abogado pa si Pulong, no? Pero mukhang hindi naman siya abogado. Kasi pinasa niya kasing batas, ang lumalabas dito, magiging requirements na para tumakbo bilang sa presidente ang drug test. Well, sa akin walang problema yun. Sa akin maganda yun. To be fair and to be honest, maganda yun. May drug test. Yun nga lang kasi ang point natin dito, yung intensyon ni Pulong kung bakit niya ginawa ito. Na alam naman po natin na may babanggain po sa konstitusyon pag ito po pinatupad at hindi po ito may papasa. Kapag ito po hindi po ito naipasa, ang sasabihin na naman ng mga DDS fanatics, o kita nyo, ayaw nyo pala ng drug test. So, ibig sabihin, addict kayo. Ganun yan eh. Yung intention yung masama eh. Kasi una sa lahat mga kababayan, hindi po ito may papasa. Kasi, tingnan nyo to ha. Ang nakalagay po sa constitution natin, ito sabi dito it is your ultimate dream to become the President of the Philippines. Do not fret because the qualifications are quite simple. So ito, Article 7, Section 2 of the 1987 Constitution prescribes that no person may be elected as president unless he possesses the following qualifications. So dapat po, kapag kayo po itatakbong bilang presidente, dapat Pilipino, natural born, registered voter ng Pilipinas, able to read and write, at least 40 years old on the day of election, resident of the Philippines for at least 10 years. Walang nakalagay na drug test dito. Babanggain po ni Pulong yung qualifications po ng konstitusyon. So, ibig sabihin nito mga kababayan, first reading pa lang bagsak na to. Oh. Kita mo, parang tanga-tanga din to eh, no? Hindi naman ako lawyer, hindi naman ako law professor, pero marunong ako magbasa. Di ba? Marunong ako magbasa. Kasi mga kababayan, bilang isang Pilipino, dapat alam po natin yung batas. Dapat po binabasa po natin yan. Pero ang sabi ni Pulong, dapat ang presidente, bago ka tumakbo bilang presidente, magpa-drug test ka. Walang nakalagay sa konstitusyon natin na gano'n, napakasimple po ng konstitusyon natin. Not unless nabuksan ninyo yung konstitusyon. Not unless na mag-charter change kayo. And tanong, ayaw nyo ng charter change, di ba? Ayaw nyo eh. Ito lang po yung qualifications po ng presidente. Ayan lang. Walang nakalagay dyan. Walang nakalagay dito na dapat walang criminal records eh. Ayan May nakalagay ba dyan na dapat walang criminal records? Wala. May nakalagay ba dyan na dapat hindi addict? Wala. So kayo, ang gawin ninyo, baguhin nyo muna to. Bobo lang po talaga mga DDS nang di makakaintindi dito. Ano ba ibig sabihin ng konstitusyon? Ang ibig sabihin ng konstitusyon, di ba? Ayan po yung magiging basihan ng mga congressman natin, ng mga legislative officers natin para bumalangkas po ng batas. Ngayon sabi ni Pulong na dapat may drug test, amendan nyo muna to. Hindi pala charter change, amendahan nyo muna to. Yun nga lang ang sinisigaw nyo sa maisog. Di ba? Protect the Constitution eh. So, ayan ang sinasabi ko. Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. So, ngayon, ang point dito, yung intention lang po ng batas ni Pulong. Tapos, meron pa yan dito. Okay.
Ang point natin dito mga kababayan, ang sabi pa ni Pulong ito pa yung bullshit dito o nga pala, naalala ko. Sabi pa ni Pulong dito, okay. So, ulitin ko lang basahin ko lang yung sabi ni Pulong dito. Any official found positive for use of dangerous drugs shall be dealt with administrative, which shall be a ground for suspension or termination. Okay. For example po, sabihin na nga natin kasi ito yung gusto ng mga DDS eh. Ito yung gusto ng mga DDS eh. Paano kapag ang presidente nga addict? Paano pag ang presidente po addict? Okay. So, ang mangyayari nun, ang gusto ni Pulong, tanggalin ang presidente, ipalit ang vice presidente. So, parang nangyayari ngayon, 'di ba? Ayun ang gusto nila, 'di ba? Ayun ang gusto nila eh. Tanggalin ang presidente Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng chismis na addict daw yung presidente, ipalit si Sara. Pero mga kababayan, bullshit pa rin kasi ito kasi ang lumalabas po, tingnan niyo base rin po sa constitution natin. Kasi bilang isang congressman, dapat alam ni Pulong ito eh. Na yung dapat yung ipapasa mong batas, dapat hindi mag-overlap sa constitution. Basic na basic yun bilang isang congressman. Kung nagtatanga-tangahan si Pulong, ibig sabihin nito, pangit yung intensyon ni Pulong dito. Oh. So ngayon, ito sabi dito, no? Oh. So, ito yung ito galing sa konstitusyon ito. Hindi mo pwedeng amyendahan yung konstitusyon nang walang charter change, nang hindi mo bubuksan yan. Hindi mo pwedeng amyendahan yung konstitusyon sa pamamagitan ng paggawa mo ng batas. Hindi ganoon yun. Baka hindi alam ng mga DDS yan eh. Pag gumagawa po ng batas ang congressman, ang basehan po nila konstitusyon. Kapag ang ginawa nilang batas ay kumukontra sa konstitusyon, hindi pwede yun. Hindi may papasa yan. Hindi aabot ng unang hearing yan. Unang reading, bagsak kaagad yan. Oh. So ngayon, ang sabi ngayon dito, in case of death, permanent disability, removal from office or resignation of the president, the vice president shall become the president to serve the unexpired term. So, ibig sabihin nun, pwede lang pong maging presidente ang vice presidente kapag merong disability, namatay, at pagtanggal sa presidente. At ano po yung pagtanggal na yon? Impeachment. Ayan, no? The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So, ayan lang po yung mga paraan para po mapalitan ng vice presidente yung presidente. Wala rin po nakalagay dito na drug test. Na bumagsak sa drug test. Para sa akin, wala namang problema. Sa akin, okay yan. Okay yan. Pa-drug test kayong lahat. Okay yan. Dapat pa nga, walang criminal records dapat yung mga tumatakbong government officials. Dapat wala talaga eh. Yun nga lang, hindi nakalagay sa konstitusyon. Pero ang point natin dito mga kababayan, ako naniniwala naman akong alam ni Pulong yan. Alam ni Pulong na hindi may papasa tong batas na to, ginawa mo pa. Nagkatsi yung mga kababayan, yung batas po na ginawa ni Pulong na yan, hindi po may papasa yan. Mababasura lang po yan. Pero bakit niya pa rin ginawa? So, ang point dito mga kababayan, gusto lang po talagang mag-ingay ni Pulong regarding sa droga-droga na yan. Di ba? Agree ba kayo doon? Alam niyo naman na hindi may papasa yan eh. Kasi kumukontra sa konstitusyon eh. Ginawa niya pa rin. So ngayon, pag ito na basura, alam ko na kung ano yung magiging narrative ng mga DDS dito. Kita nyo, mga congressman natin, adik, binasura yung batas ni Pulong. Una pa lang, invalid na yung batas eh. Tapos, sabi pa dito, tingnan nyo meron pa yun dito eh. Ngayon, kung makapagsalita si Pulong na adik, bangag, di ba? Harapin mo na lang sana to. Drug smuggling raps filed versus Pulong Duterte, Sara husband. Kasama ka sa nakasuhan, di ba? Ibig sabihin nun, may bahid ka rin ng droga.
Gano'n lang 'yun, eh. Ako hindi ako addict. Oh, hindi ako drug pusher, hindi ako tulak. So, ang tanga-tanga na lang siguro ng taong gagawa ng issue na ako ay sangkot sa droga. Ya ang point dito mga kababayan, may bahay din kayo ng droga. Kung mapagsalita kayo, akala nyo ang linis-linis ninyo. So, unang gawin nyo muna siguro, ipakita mo muna yung likod mo. Ayan, no? 2019 pa lang ata 'to, eh, 'di ba? Oh. Dilima dares Paulo Duterte to show dragon tattoo on his back. Oh. 'Di ba may issue ka rin ng ano, ng droga, na meron kang tattoo sa likod, na miyembro ka ng triad, 'di ba? Bobo men. Tapos yung mga DDS tuwang-tuwa dito, sabi ng mga DDS, "Oh, 'di ba ang galing talaga ni Pulong, ang galing." Oh, ayun po yung mga mangmang. Tawag do'n mangmang. Mangmang tawag do'n. Binobola lang po kayo ni Pulong, naniwala naman kayo. Oh. Hindi sa'kin na don't get me wrong, saan gusto ko 'yun, magpa-drug test, gusto ko 'yun, okey lang 'yun. Maganda 'yun, oo. Every 6 months may drug test yung mga government officials natin, okey 'yun, maganda 'yun, oo. 'Yun nga lang yung intensyon nga ni Pulong, gumawa siya ng batas na alam niya namang mababasura din. Oh, 'di ba? Oh. So 'yun mga kababayan, so diyan po sa 1,000 pa na nanonood ngayon, so hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na 'to, diyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi niyo nga po dito sa kabobohan na ginawa ni Pulong, 'di ba? Kayo ba naniniwala ba kayo na isa itong malaking, ah, publicity lang ito or isa itong malaking katangahan? Oh, 'di ba? So 'yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat 'yan at siyempre po mga kababayan sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na 'to para din po makatulong po sa algorithms po ng content po na 'to. So 'yun mga kababayan, so next topic po tayo, may isang topic pa tayo.